Rumaragas ang pagpapala sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talaga. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 34 sa versikulo 1 hanggang 4. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong sinira mo. Bukas gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa tuluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon." Tulad niya sinabi ni Yahweh, si Moses ay tumapyas ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. So, ang passage nito ay patungkol doon sa utos ni Lord kay Moses sa pagbibigay niya ng second chance kay Moses na magkaroon ulit or makagawa ulit ng yung stone tablet kung saan isusulat yung 10 Commandments. So, ganun ka-considerate si Lord. So, kahit na si Moses, sinadya niyang basagin talaga yung unang ginawa ni Lord mismo na stone tablet, 2 stone tablet yun, parehas niya binasag dahil nagalit siya sa mga Israelites. Pero ngayon, mababasa natin dito na humupa na yung galit ni Lord at inalaw niya si Moses na, "O Moses, gumawa ka na lang ng panibagong stone tablet at isusulat ko ulit yung 10 Commandments." So, ganun ka-considerate si Lord. Kaya lang, alam naman natin na, oo, andyan yung 10 Commandments, pero alam natin na matigas ang ulo ng mga Israelites. So, ang ending, oo, may 10 Commandments sila, pero alam natin na kapag sinuway mo yung isa, sinuway mo na rin yung 10. Kahit nagsinungaling ka lang, sinuway mo na rin yung 10. In short, wala ni isa mang Israelites o kahit si Moses ang nakatupad sa 10 Commandments. Kahit ako, kahit ikaw, wala. So, anong ginawa ni Lord? So, ang ginawa ni Lord, pagkatapos ni Moses, siyempre may mga humalili sa kanya mga mga propeta. So, anong purpose nun ni Lord nagpasensya ng mga propeta doon sa Old Testament? Mababasa natin doon, ang dami nila, no? So, bakit kaya? Kasi nga, gusto ni Lord na magsisi yung mga tao at manumbalik sa Kanya para mag-serve kay Lord. Para wag maligaw ng landas. Para wag magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero, itong mga Israelites nung panahon ng Old Testament, mga matigas ang ulo. May ibang mga prophet na pinatay, o bagamat yung iba, katulad ni Elijah, kinuha ni Lord. Pero yung iba, namatay sa katandaan. O si Elisha namatay sa katandaan. Pero yung ibang prophet, talagang pinagpapatay nila. Tanda ng kanilang pagsuway. So, pero si Lord, kaya niyang magbigay ng second chance, third chance, etc., etc., manumbalik lang sa Kanya at mag-serve lang sa Kanya yung mga, kumbaga, willing si Lord na makipag-reconcile sa Kanyang bayan. So, anong ginawa ni Lord? Ang last na talagang pinadala ni Lord ay si Jesus, yung bugtong anak niya na. So, the Lord did the unthinkable. So, yun. Si Lord na, si Jesus na mismo na only son ni Lord ang pinadala. Pero alam naman natin kung anong ginawa ng mga tao doon, even kay Jesus. See? Pero si Lord, gagawin talaga ang lahat, ma-redeem ka lang.